Ang kwento ni Juan. Ang kwento ng mahiwagang ibon at tatlong magkakaibigan. Sa malayong lalawigan ng Hobart, may isang gubat na hitik sa buhay. Ngunit puno rin ng pagsubok para sa mga taong naninirahan dito. Dito naninirahan ang tatlong magkaibigan. Sina Pedro, Berting at David, mga mahihirap na magtotroso. Araw-araw silang nagpuputol ng kahoy upang may maipambili ng pagkain. Ang mga kahoy ay pinuputol sa maliliit na piraso at tinatali sa pantay na bigat. Ipinagpapalit nila ito sa palengke kapalit ng bigas at gulay. Sanay na ang mga taga-Hobart sa ganitong pamumuhay. Simple, ngunit marangal. Kahit pagod, nananatili ang kanilang pag-asa. Na balang araw, aangat din ang kanilang buhay. Isang araw, may napansin silang kakaiba sa gitna ng gubat. Isang ibong nagliliwanag. Hindi pangkaraniwan. At bigla, nagsalita ang ibon. Nagulat ang tatlo. Natigilan ang tatlo sa kanilang nakita at narinig. "Kilala ko kayo," sabi ng ibon. "At nais ko kayong tulungan." Ipinakita ng ibon ang mga gintong itlog. Isang biyaya. Hindi makapaniwala ang tatlo sa himalang kanilang nasaksihan. Nagpasalamat si David at nangakong gagamitin ang biyaya ng tama. Ngunit sa puso ni Berting, sumibol ang kasakiman. Mabilis nagbago ang kanyang pamumuhay. Lumipat siya sa syudad at magarang pamumuhay. Inimbita ni Berting si David sa kanyang bahay para sa isang kasiyahan. Ngunit pinili ni David na tumulong sa kanyang magulang. Nabusog si Berting sa luho at kalimutan ang aral ng ibon. Hanggang sa isang araw, naubos ang biyaya. Napilitan siyang bumalik sa dating buhay. Doon niya muling nakita si Pedro at sinabihan niya na hulihin ang ibon. Sa kasakiman, sinubukan nilang angkinin muli ang ibon. Ngunit nawala ang hiwaga sa itlog. Lumabas ang espiritu ng gubat at nagagalit na.
Ang biyaya ay hindi inaabuso. Wika nito. Lumuhod ang dalawa at humingi ng tawad. Ngunit huli na ang pagsisisi. Samantala, tahimik na nagsikap si David. Bumuo siya ng kooperatiba para sa lahat. Inalagaan nila ang biyaya. Hindi inabuso. Naging sagana ang kanilang hanap buhay. Dumami ang biyaya sa tamang panahon. Umangat ang kabuhayan ng buong Hobart. At masaya ang mga tao. Nagpasalamat ang lahat kay David. Tahimik na nagmasid sina Berting at Pedro. Naawa sa mga sarili at napaisip na magbabago na sila. Ipinaliwanag ni David ang tunay na halaga ng biyaya. Lalong umunlad ang kanilang pamayanan. At ang mga tao ay nakangiti. Ngumiti ang espiritu ng gubat. At masaya siya sa pagbabago ng dalawa. Natuto ang lahat sa aral ng buhay. Mula noon ang magkakaibigan ay namuhay ng payapa at walang iniisip na kasakiman. Ang tunay na yaman ay hindi ginto, kundi mabuting puso. Masaya at payapang buhay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat at naway magsilbing aral ito sa ating lahat.